Magandang hapon po mga kapatid. At isang naman pong pinagpalang hapon, pinagpalang araw na tayo po ay muli ay makapagbahagi ng maikling mensahe ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagbibigay pansin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Salamat po Panginoon sa araw na ito. Himingi po kami ng kapatawaran, ano man po ang aming kasalanan, Panginoon. At nais po namin, Lord, na maunawaan, Panginoon, ang mga salita mo. Minsan ay nadadaanan po namin, pero hindi po namin lubos na nauunawaan. Hayaan mo ang Espiritu ang magpaunawa nito sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang ating po pag-usapan ay sa Matthew chapter 15. Patungkol po ito sa mga minanang turo. Minanang turo sa ating mga ninuno. Matthew 15, 1-9 po. Basahin po natin. Minsan lumapit kay Jesus ang isang Pariseo at mga eskribang galing sa Jerusalem. At kanilang tinanong siya, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo ng mga minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa parang inuutos. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong minanang turo? Iniutos ng Diyos na igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo niyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang isang ninuman, ang anumang maitutulong ko sa inyo, ulitin ko po ngunit itinuturo niyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay hain na sa Diyos. Hindi na niya kailangan pang igalang ang kanyang ama. Dahil sa inyong minanang turo ay niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Mga mapagpaimbabaw, tama ang hula ni Isaias patungkol sa inyo. Paggalang na handog sa akin ang bayang ko'y paimbabaw lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Papurit pagsambang ginagawa nilang walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Mga minanang turo sa ating mga ninuno. Tayo pong lahat ay hindi pamilyar sa kautusan ng Diyos. Especially tayong mga Pilipino, sapagkat maring alam natin pero hindi naman ito madalas naisa sa pamuhay. Ang kadalasan maririnig mo sa mga bibig ng ating mga kapwa Pilipino, sa mga Pinoy, sinasabi nilang ito'y minana sa mga ninuno, yung mga kasabihan, bawal yung ganito, masama daw yung ganyan. Alam niyo po yan yung ating ginagawang batas o ginagawang kautusan. Yung mga naririnig natin sa ating mga lola't lolo. Matthew 15 po, 1-9, ang mga minanang turo ng mga ninuno, turo ng mga lola't lola, at mga kasabihan na naririnig. Yan, mga kasabihan na naririnig. Nagiging kautusan sa atin. So yung ating mga naririnig na sa ating mga ninuno, sa ating mga lola't lola, sa mga nakatatanda sa atin, yun po ay nagiging kautusan. Alam niyo po mga kapatid, ang kasabihan o minanang turo ay iba po sa kautusan ng Diyos. At minsan pamilyar po tayo, mas marami po tayong nalalaman o mas sinusunod natin yung mga minanang turo o yung mga kasabihan na nagiging batas. Pero hindi po ito yung batas. Kaya po sabi sa Biblia, ito po yung sinasabi ni Isaiah, ang paggalang daw, paggalang nahandog sa akin ng bayang ko'y paimbabaw lamang. Yung sabi ng paimbabaw ay pakitan tao. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal.
ang pagsamba hanggang bibig lang, wala sa puso. Ibig sabihin, hindi sinasagawa. Sinasabi ng bibig, mabuti, pero yung puso po malayo at hindi po isinasagawa. Hanggang bibig lang ang pagsamba. Papurit pagsambang ginagawa, nila'y walang kabuluhan. Ang mga utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Ito po yung mga kasabihan, mga minanang turo na sinasabi rito na ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Yung mga kasabihan na minana natin sa ating mga ninuno, itinuturing natin itong utos ng may kapal na hindi po dapat. Kung papansinin po natin dito, yung mga alagad po ay kumain po sila nang hindi po sila naghuhugas ng kamay. At ito po ay stricto po ang mga Pariseo sa mga bagay na ito. Sila po ay pinupuna. Pinupuna po nila yung mga bagay na ito kapag labag. Kailangan ng paglilinis sa kanila eh. Maghuhugas ka ng kamay. Siguro ko sa panahon po ngayon talagang maraming pupuna dahil ngayon po 'di ba bawal po ang hindi naghuhugas ng kamay kasi nga po yung virus po. Pero nung panahon ng ating Panginoon wala pa naman po ito, no. Kaya lang po dahil nga po stricto ang mga Pariseo at kanilang ipinatutupad yung paghuhugas ng kamay o paglilinis bago kumain. At sabi nga po nila, bakit hindi naghuhugas ng kamay ang mga alagad ng ating Panginoon bago kumain. Pero sinagot po sila ng Panginoon, ito nga po yung sinabi. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman nyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa minanang turo? So, yung mga minanang turo, yun po ay nagiging kautusan. At yun po yung nagiging dahilan para malabag. Ulitin ko po ang minanang turo natin sa mga ninuno, mas binibigyan nito ng importansyang higit kaysa dun sa kautusan ng Diyos, sa salita ng Diyos, o sa utos ng Diyos. At dahil dito, nilalabag po ang salita ng Diyos dahil sa mga minanang turo. Especially yung mga kasabihan. Mas mataas ang respeto ng ating mga ninuno sa mga kasabihan. Bawal yung ganito, kailangan gawin ito, kailangan ganyan, etc., etc. Mas binibigyan po nila ito ng higit na pansin kaysa sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya po nalalabag. Kaya sabi ni Isaiah, paimbabaw lamang ang pagsambang ginagawa ng kanyang bayan. At hindi ito sa puso nagmumula, kundi sa labi lamang. So alam niyo po mga kapatid, dapat po natin malaman na magkaiba po ang minanang turo at sa utos ng Panginoon. Siguro, hindi yung utos, salita ng Diyos. So, sa panahon kasi ngayon, ang binibigyan natin ng pansin ay ang Biblia, ang salita ng Diyos. Ito po yung pinaka mataas at dapat bigyan ng pansin, bigyan ng respeto ang salita ng Diyos. Hindi po yung mga minanang turo. At dahil po dyan mga kapatid, ay masyadong mababa ang tingin natin sa salita ng Diyos. Mas binibigyan ng pansin, mas pinapahalagahan, mas pinapahalagahan ang mga kasabihan at mga minanang turo. Kung papansinin niyo po sa Mateo, ito po yung karugtong po ang nagpaparumi sa tao. Ito po yung karugtong po dito sa chapter 15 dahil nga po kailangan marami nagtatanong na ang inaakala nila ang pumapasok sa bibig ng tao ay siyang nagpaparumi sa kanya kasi pag hindi ka nga naman nagugas ng kamay, marumi. At pag kumain ka, papasok yung mikrobyo sa iyong katawan. Kaya sabi dito, sa paningin ng Diyos, ano po ba ang nagpaparumi sa tao? Yung po bang pumapasok o yung lumalabas? Yan po yung sinasabi dito sa Mateo chapter 15 verse 10 to 20. Ito po yung karugtong. Basahin po natin. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at kanyang sinabi, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin.
Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Okay, iba po yung sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Siyempre, sa mata ng tao, mas bibigyan ng pansin na kailangan maghugas ng kamay. At yun ang inaakala nilang paraan, yun ang inaakala nila na magiging daan para inaakala nila pag kumain ka at hindi ka naghugas ng kamay, magiging marumi ka. At sa panahon nga ngayon, dahil may COVID nga po, hindi ka pwede basta-basta kumain nang hindi ka maghugas ng kamay, mag-alcohol ka pa. Sapagkat may virus nga po. Pero ito po nung panahon ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, makinig ang lahat at unawain ang kanyang sasabihin, sabi ng Panginoon sa mga tao. Sapagkat si Peter po nagtanong, Panginoon, sabi niya, maaaring si Peter, hindi niya rin po masyadong naintindihan. Humihingi si Pedro, si Apostol Pedro ng malalim na paliwanag ng ating Panginoon. Dahil sinabi ng Panginoon, hindi ang pumapasok, kundi yung lumalabas na nagpaparumi sa Kanya. Tuloy pa po natin. So, humingi ng malalim na paliwanag si Pedro. Ito po ang sabi sa verse 12. Lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, alam niyo, nagdamdam po ang mga Pariseo at sinabi ninyo, sumagot siya, ang Panginoon, bubunutin ang bawat halamang hindi tinanim sa akin ng amang nasa langit. Hayaan niyo sila yung mga bulag na taga-akay. Sila yung mga bulag na taga-akay at kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag po niyo sa amin ang talinghaga. At sinabi, kayo man ba'y wala rin pang unawa? Hindi ba niyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig na nanggagaling sa puso, ito ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang isipan, pagpatay, pangangalo niya, pakikiapid, pagnanakaw at marami pa pong binanggit. So, ganito po, no, mga kapatid. Nung sinabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at gawain ang aking sasabihin. At sinabi niya, hindi ang pumapasok ang nagpaparumi sa mata ng Diyos, kundi yung lumalabas. So si Pedro sumagot, Panginoon, ipaliwanag niyo po yung talinghaga. Pero hindi po talinghaga yung sinabi ng Panginoon, literal po iyon. Kasi anumang pumapasok sa bibig, sabi tumutuloy sa tiyan at idinudumi. Nakakuha niyo po mga kapatid, pag kumain ka, marumi ang kamay mo, yan po ay tutuloy sa tiyan at idudumi. Pero sinabi ng Panginoon, ito po ang nagpaparumi sa tao. Ngunit ang lumalabas, sabi dito, sa bibig ay nanggagaling sa puso at ito ang nagpaparumi sa tao. So, ang nagpaparumi raw po yung nanggagaling sa loob ng puso. Pangangalo niya, pag-iimbot, lahat ng kasamaan. Hindi po ito nanggagaling sa labas. Nanggagaling po sa loob ng puso, mga kapatid. Dapat maunawain po natin maigi po, no, na ang iniisip ng marami kapag hindi ka naghugas ng kamay, pero hindi ko po sinasabing huwag maghugas ng kamay sa panahon ngayon. Pero ito po yung panahon ng ating Panginoon. Dahil pinuna ng mga Pariseo ang mga alagad. Pero pinaliwanag niya nga dahil sa minanang turo na kailangan maghugas ng kamay, mas binigyan ng pansin yung paghugas ng kamay. Mas kailangan ganapin o sundin yung paghugas ng kamay. Kaysa igalang mo yung mga magulang. Sabi doon, mas binigyan nila ng pansin yung paghuhugas ng kamay na hindi naman po masyadong dapat bigyan ng pansin. Ang dapat bigyan ng pansin, sinasabing igalang mo ang iyong ama't ina. At ang sino mang lumapastangan sa kanilang mga magulang ay dapat mamatay, sabi ng Panginoon. Minsan hindi natin binibigyan ng pansin yan, di ba? Minsan sa mga kasabihan na binibigyan natin ng pansin, pero yung paggalang sa ating mga magulang, minsan nakakalimutan natin. Nabigyan sila ng mataas na respeto sapagkat sila yung mga magulang natin. Kapag sila ay nag-uutos, ay magamat labag sa kalooban natin, kailangan natin sinasundin. Pero sabi diyan, pag ang isang tao daw ay naghain sa Diyos, sabi niya, ito na yung paraan niya ng paggalang niya sa pag-inahandog niya rin to sa mga magulang bilang respeto.
At hindi na raw niya kailangan igalang yung kanyang mga magulang. So yun po yung pinapakita ng Panginoon na mali po. Dapat din natin makita na ang mga minanang turo ay turo lamang ng tao. At hindi po ito turo ng Diyos o salita ng Diyos na mas mataas pa, pinakamataas kahit sa batas ng tao. Ang salita ng Diyos ang dapat natin bigyan ng pansin, mga kapatid. Okay po, alam niyo po, tayo po mga Pilipino ay sa ating mga ninuno, madalas natin naririnig. Sabi ng bawal yung ganyan, masama raw yung ganyan. Di ba po ba masama raw yung magwalis kapag gagabi? Masama daw yung magdala ng pagkain kapag ikaw ay pumunta sa patay. Ang dami mga kasabihan. Ano pa? Maraming kasabihan. Bawal daw, masama daw pag nakasalubong ka ng pusang itim. At ano pa? Katulad nga po ito, mas binibigyan nila ng pansin yung panlabas. Maghugas ng kamay muna. Imbis na yung magbigyan ng pansin yung pagrespeto sa mga magulang, mas pinapahalagahan yung mga panlabas. Kaya po yan po ang sinasabi ng Biblia, na hindi po yung pumapasok ang nagpaparumi sa mata ng Diyos, kundi yung lumalabas. Ang pakikiapid, masamang isipan, pag-iimbot, pangangalunya, pagnanakaw, pagpatay, yan po ay nanggagaling sa puso. Kaya nga po sinabi kanina, kapag ang pagsamba natin sa Diyos ay panlabas lamang at hindi galing sa puso, paimbabaw lang daw po yan, sabi ni Isaias. Di ba sabi nga po natin na pag nagsasalita po tayo, dapat nagmumula sa ating puso. Pag nagpupuri po tayo, dapat nagmumula sa puso. Pag nagmumula lamang po sa labi, paimbabaw daw po, sabi ni Isaias. Ulitin ko po yung sinabi ni Isaias, paggalang na handog sa akin ng bayang ko'y paimbabaw lamang, at sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Papurit pagsambang ginagawa nilang walang kabuluhan. At ang utos ng tao, ayan yung mga kasabihan, ang utos ng tao ay tinuturing na utos ng may kapal. Iba po yung utos ng tao o kasabihan ng tao sa utos ng may kapal. Kaya po, dapat maintindihan po natin at maihiwalay sa atin kung ano yung katuruan ng tao, katuruan ng Diyos. Yun lamang po mga kapatid, mas maganda pong maging maliwanag po sa atin yung mga bagay na yan. Tayo po yung manalangin. Marami pong salamat, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na buksan ang aming isipan sa mga bagay na ito upang maunawaan po namin ang iyong mga salita. At mabigyan namin pansin at magbigyan ng mataas na respeto, mataas na paggalang yung mga salita, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.